Welcome to once again to our Sunday fellowship, and we thank God for His mercy, His grace, and today I really acknowledge God for His mercy that is brand new each day. That because of His mercy we are not consumed, and because of His love that never fails, great is the faithfulness of our Lord. And naalala nyo yung ating theme for this month? Sino nakakaalala? From passiveness to passion for the lost. Naalala nyo ba yan? From passiveness from passion for the lost. Wala rin to. Amen. And sige, habang inaayos sila ay let us just think about this. You know, the world we are living today is obsessed with numbers. What does it mean? We are obsessed with saan bigger, the better, the more, the merrier. Narinig niyo ba yon? Mga ganung sabihan. Lord, help us, Lord. And di ba, lalo na ngayon, malapit ang eleksyon, di ba? Dapat marami kang boto. Dapat marami kang mga tao na kung saan makumbinsi. Puro paramihan, di ba? At ganun din sa social media. If you are a blogger, you want more views, you want more subscriber ng iyong blog. At TikTok, the same thing, YouTube. And we can say that yun po yung ginagalaw nating mundo ngayon. Gusto natin ng maraming ipon, amen, bigger house, etc., etc. But what if the value of the smallest or the least and the lost, we can see is yun yung actually the most precious. Right? Yun yung mas mahalaga. Because Jesus will tell us today, amen, according to what we're going to read in the text today, is He will challenge our mind, our lives. The immeasurable worth of every single person. So I titled this message today, makita. Yon. Sige, yung mga nag-take note dyan. Basahin po natin yung title natin ngayon. Wow, lost and found. If you have your Bibles with you, just turn with me in Matthew 18:10-14. Binasa to kanina. In NKJV version, in verse 10 it says, "Take heed." It means pay attention that you do not despise one of these little ones. For I say to you that in heaven, hinahirapan ako eh. Amen. That in heaven, ano sabi dyan? Their angels always see the face of my Father who is in heaven. For the Son of Man has come to save that which was lost. Once again, for the Son of Man has come to save that which was lost. And Jesus said, what do you think? If a man has 100 sheep and one of them goes astray, does he not leave the 99 and go to the mountains to seek the one that is straying? And if he should find it, as should I say to you, he rejoices. Moreover, that sheep than over the 99 that did not go astray. Even so, it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should perish. So we bless the Lord for the reading of His Word. At una natin titingnan that God as our shepherd. Siguro sa atin medyo hindi natin tayo makarelate when the Bible speaks about the shepherd and the sheep. Kasi most of us Filipinos is wala naman sheep sa Philippines, di ba? Meron man pero di ganun karami at bihira tayo makakita. And here in Middle East, we can say that meron pa rin mga ganyan mga shepherd. Amen. They have flocks of sheep
And during those times, yung old times, ito po yung major occupation ng mga tao. Okay? At God as a shepherd, kaya sa Bible, we can see here, the Bible was written a long time ago, and makita natin dito that God as a shepherd, especially David, si King David, meron siyang napaka-famous na chapter na sinulat sa Bible. Alam niyo ba kung ano yun? Psalms 23. Alam niyo Psalms 23? Ano sabi? The Lord is my shepherd, I shall not want. King David, in which he was a shepherd. Actually, before he was called or anointed as a king, he was a shepherd. Pinapastulan niya yung mga sheep ng kanyang pamilya o tatay. At sabi niya dito, of course, because David is the man who is after God's heart. Kaya ganun siya na nagme-meditate siya lagi about God. At nakita niya rito na ang shepherd ay siya yung nagli-lead. Amen. Na mga sheep to the green pasture. Sabi doon. At sabi, the Lord is my shepherd. He leads us beside still waters. And sabi pa roon ako saan, even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil because my God is with me. His rod and His staff, they comfort me. As a shepherd, pag sinabing sa shepherd, when God is portrayed as a shepherd, ibig sabihin siya yung nagkikare sa mga sheep. Siya yung kung saan ay nagpaprotekta sa mga sheep o mga tupa. At responsible yung shepherd sa safety ng kanyang mga sheep. Kaya kung may isa mang mawala sa kanila, is hinahanap niya talaga. Ganon masabi natin, yung binasa nating text sa Matthew 18 is ganun ka-personal that even one sheep napakahalaga sa kanya. Okay? So, sa Bible din sinabi diyan na we are the sheep of His pasture. From the word, yung pastor doon naggaling, actually pasture. Pinapasture niya ang sheep. And He always there to guide them of the right path. Lagi siya nagli-lead ng path ng mga sheep. And during those times, okay, long time ago, hindi katulad ngayon na ang water system is maayos, di ba? That time, and dito nga sa Middle East, alam natin na ang tubig napakahalaga. And that time, napaka-konti ng tubig. Very scarce. Yung scarcity ng water. Kaya, wala silang water system sa kanilang own household, na may mga gripo na sila, wala pang ganun dati. And, of course, as a shepherd, pag marami kang sheep, lalo na, saan mo siya paiinumin? So, what that shepherd is doing is, he will rise up early in the morning, igagad niya yung sheep sa mountain, o sa anumang lugar na kung saan merong maraming tubig. Okay? Ganun po yung shepherd. Gigising siya maaga. Ganun siya nag-e-effort. Okay? And igagad niya ito malayo, pa-journey doon sa stream ng water at doon paiinumin niya ang kanyang mga tupa. At tapos, pagkaraan nun, babalik na sila, kakain doon, or makahanap sila ng green pasture, ipapastol niya sila doon, at saka sila aalis. So, ganun po dati. And, what the Bible talk about Jesus, sabi doon, He is the good shepherd. Mismo sinabi ni Jesus, I am the good shepherd. The good shepherd gives His life for the sheep. The good shepherd gives His life for the sheep. Ganyan po yung ating shepherd. And sa buhay ni Jesus, ganyan talaga yung ginawa niya. Binigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Okay? And the text that we read about in Matthew 18, sabi doon, He went to the mountain to seek for His lost sheep. And base dyan, we really need a shepherd sa buhay po natin. Our need
of a shepherd. And kasi po pagka sheep, hindi siya mabubuhay na mag-isa. He cannot live on his own. Kailangan niya talaga ng shepherd. Kailangan niya laging kasama ang kanyang shepherd. Okay? Because ang sheep, sila po, una sa lahat, intellectually, hindi po ganun sila katalino. Or naalala nila yung kanilang mga dinaanan. Ganun po sila, yung memory nila. Amen? Praise the Lord. So, kayo naalala nyo ba yung preaching last Sunday? Timo, talaga mga sheep kayo, nakalimutan nyo na agad. Ganun po tayo kahina yung memorya natin. Amen. So, kailangan natin ng sheep, ng shepherd as a sheep. Hindi lamang po ang sheep po, ang karakter niyan ay they are helpless. You know, they are vulnerable to the attack of wild beasts, mga wolves, lion, yun po yung mga paborito nila yung mga sheep. Kasi talagang helpless siya at hindi siya ganun masabi nating didepende kanyang sarili. Okay? So that's why the shepherd's responsibility is really to protect them. Lagi niya tinitingnan ito at ang paligid niya dahil baka may mga wild beasts or mga lion, mga wolves, fox. And that's why the Bible says, right? The enemy is like a roaring lion looking for someone to devour. That's why we need to be vigilant in this time. We need to be vigilant. Huwag tayong tutulog-tulog. Sapagkat ang kaaway natin, si Satanas, ay lagi naghahanap yan ng masisila sa atin. Amen? So, we need our shepherd. At hindi lang yon. Bakit we need our shepherd? Because madali po tayo, yung heart condition natin is madali tayo what? Maligaw. Sabi nga sa Isaiah 53, all we like sheep have gone astray. Bakit tayo laging naliligaw? We have turned everyone to his own way. Madali tayong ma-attract ng ating mga paningin o pananaw sa mga bagay na kung saan iskala natin maganda. That's why the Bible says, there are schemes that right to a man, but it ends to death. It ends to destruction. May mga bagay kasi sa atin, akala natin tama, pero papupuntahan lang natin ni kapahamakan at kamatayan. Di ba? Madali tayong ganun. Magdedesisyon tayo ng mga bagay based on our emotion, based on our experiences. Kaya katulad tayo ng sheep, lagi tayong naliligaw. Lagi tayong gumagawa ng mga maling desisyon, maling landasin ang ating pinipili. Yun po yung heart condition natin. At pag sinabing ganyan, we are always hostile to God. You know? Hostile means lagi tayong nag-o-oppose sa Kanya. Nag-o-oppose tayo sa Kanya. Kasi yung mga sinasabi niya sa atin, hindi natin ginagawa. So we are always what? Opposing God in many ways sa buhay natin. Merong direct opposition na tinatawag na kung saan sa Diyos, we blaspheme Him. Amen? Ayan yung mga dati nating buhay. We use His name in vain. And thank God for His grace na binalitan niya yung ating languages. Nang dati talagang ganun tayo, nagmumura tayo. At ginagamit pa natin yung pangalan niya sa walang kabuluhang bagay. I don't know if many of you or some of you are still using the OMG. Oh my God. Amen. Nakakita ka lang ng isang kamanghamanghang bagay. Oh my God ka na agad. And actually, you are using the name of God in vain. At yung Holy S na ginagamit nila, pinalitan yung Spirit ng isang bagay na kung saan ay what? S. Dirty. Ganun po ang tao. Ano pa? Direct opposition. Idolatry. Idolatry. O pag nag-share ka sa ibang tao, bakit ka sumasamba sa Diyos-Diyosan? Eh sabihin nila, hindi ko naman Diyos yan eh.
Pero binibigyan mo ng bulaklak, lumuluhod ka, nagpe-pray ka, pinupunasan mo. Tapos sasabihin mo, hindi ka sumasamba sa Diyos-Diyosan. Because we are hostile to God. When He's saying, ako lang dapat yung Diyos, yung number one. Right? Na commandments, the great commandments. You shall not have any other God before me. Pero we always oppose that. Hindi lamang po yung idol images. May mga bagay sa buhay natin na di Diyos natin. Amen? Pag nakakita kayo ng artista na hanga-hanga kayo, tumitili kayo. Fan kayo ng ito, idol nyo siya. That is idolatry. Mga bagay din na kung saan, amen, masabi natin na, kung ano yung mga bagay na pinag-spend nyo ng time ninyo, more than God, na kung saan yun yung top priority mo, as si Lord ay less priority mo, in Diyos nyo. So tingnan nyo sa buhay nyo, ano ba yung mga bagay na in-spend nyo every day? Nauubos yung 5 oras ninyo, 10 oras ninyo, na ito na lang laging iniisip nyo. Could it be trabaho? Could it be mga hobby natin? Sports? Games? Na yun na lang nasa isip natin. At yun nagiging idols natin sa buhay natin. Ano pa? Rebellion. Resisting God's command and authority. Yun po ay act of rebellion. Na kapag kami narinig tayong salita ni Lord, nabasa nyo sa Bible, you resist. Sasabi mo, hindi ito para sa akin. That is direct opposition to God. Indirect opposition, disobedience. When we are failing to follow God's instructions sa buhay natin, narinig mo yung salita niya, narinig mo yung kanyang counsel, narinig mo yung kanyang mensahe, pero matigas ang puso mo. Dahil you don't want to follow His instructions. Sinabi sa iyo, tigilan mo na to, anak, alisin mo to sa buhay mo. Talikuran mo na tong kasalanan na to. Pero ayaw mong gawin. Yun po ay indirect opposition to God. We are hostile to God. What's next? Unbelief. You doubt God's promises. You doubt God's power. Pag dumadating lalo yung mga pagsubok sa buhay natin, sa iba tayo tumatakbo. Lack of faith. Pride. Exalting oneself above God. And what else? Greed. Prioritizing material possessions over spiritual values. Greed. Marami kong kwento na narinig na scam sila sa networking o something na kung saan nagbigay sila ng pera. Pag tinanong mo kung bakit, kasi gusto nila ng quick money. Too good to be true. Pero sige. Not because you want to invest on something, but because of greed. Gusto mo mabilisan. Right? Tataya ka sa Masos ba yun? Because gusto natin ng quick money. We oppose to God. Ganyan po tayo. We always oppose Him. Yan po yung human condition natin. Yan po yung heart condition natin. And yung pride, yung doubt, yung rebellion, is we can say that yan po yung maging be watchful tayo sa sin na yan. Especially sa buhay natin ngayon, tingnan natin, kung tayo nagiging convenient na sa buhay natin, kadalasan, nagiging proud na tayo. Ayaw na nating magpunta sa church, ayaw nating magbasa mag-aral ng Bible, kasi inisip natin, marami na akong alam. Inisip mo, matagal ka na nag-church. Pero actually, that's a pride. Ayaw mo na makikita natin doon yung hindi ka na nagtatrust kay God. Pag may problema ka, hindi ka na nanalangin. Nagtatrust ka na sa sarili mo. Right?
Kasi alam mo na gagawin, may pera ka na, meron ka ng impluensya. Maayos na ang buhay mo. Kumakain ka na mahusay. Ang mga anak mo aaral mo mabuti. Pero pag binagmasdan mo, nawawala na yung pagtitiwala mo sa Diyos. Nagkukulang ka na sa pagpe-pray because of that. That's why sabi ng Panginoon, diyan sa binasa natin sa Matthew 18, pag tingnan niyo sa verse 1, amen, Jesus wants us to be like a child. Sabi niya rito sa verse 1, the same chapter, but in verse 1, at the time the disciples came to Jesus saying, who then is the greatest in the kingdom of heaven? Tingnan niyo, mga disciples pa yan, ha? Ganon sila naghahanap sila ng sino ba mas dakila sa amin? Sabi pa nga, in the circle of disciples. Sino ba yung mas, sa amin, mas kinikilingan ni Lord? Sino ba yung mas yung greatest sa amin? Ito ngayon, sabi rito, yung tanong nila yun Diba? Who then is the greatest in the kingdom of heaven? Then Jesus called a little child to him, set him in the midst of them, and said, as should I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. The same na sinabi niya kay Nicodemus. Unless you become born again, you cannot see the kingdom of God. Unless you become born again, you cannot enter the kingdom of heaven. Sabi you, unless you are converted and become as little children. Ano ba yung mga characteristics ng mga children when it comes to depending to his parents or her parents? Ano ba? Lagi silang may trust sa kanilang mga magulang. Kahit ano pakain nila dyan, di ba? Kakainin nila. At kapag ka nawalay sa paningin nila, ang magulang nila, iiyak at iiyak yan. At iyon ang hahanapin. Right? Ganon sila pangangailangan nila sa magulang nila. Ganon sila nagdedepende. Kailangan nila ng proteksyon. Kailangan nila kasi wala silang kayang gawin. Kailangan daw maging katulad tayo ng mga ganito mga bata. I remember when marami sa atin na kung saan bagong-bagong Kristiyano, napakainit sa Diyos. Lahat inaatinan. Ganon ka-thirst and hungry sa Word of God, of knowing God. Pero nung medyo tumatagal na, nagkakaroon na ng pride. At na-divert na attention, katulad ng sheep, they have gone astray, turning to their own way. Pride, rebellion, nagiging hostile na kay God. Balikan natin yung dati na kung saan tayo nakakilala sa Panginoon. Kung gaano tayo kainit. Bakit? Kasi tulad tayo ng isang bata na, Lord, kailangan kita. Gusto ko marinig ka lagi. Gusto ko kasama kita lagi. Gusto kong pinag-uusapan ka lagi. Gusto kong inihahayag ka sa mga tao. Ganun ako excited. Hanggang sa maging passive na. Hindi na active. Naging active na sa mga bagay sa mundo. Kasi dumami na yung mga kaibigan, dumami na ang mga yaman sa buhay, dumami na yung mga knowledge, at naging proud na sa buhay. Nawa po hindi mangyari sa atin to. Right? Naalala niyo si David, King David? Si King David, ang isa sa kasalanan ni David ay nagkaroon ng yung season, yung panahon na dapat nakikipagdigma ang army. Noong time na yun, paghari ka, ikaw yung nangunguna, ikaw yung captain of the army. Ikaw yung commander ng army, ikaw nasa front.
Pero si David, lumakas na yung kanyang kingdom, yung Israel, at sabi niya, hindi, kayo na lang, kaya niyo na yan. Namasyal siya sa kanyang balcony, at doon, kung gaano siya kagaling na warrior, ang weakness niya pala ay isang babae na naliligo. Hindi niya nakayanan temptation. Bakit? Kasi convenient na siya eh. Convenient na siya sa buhay. I'm always telling people, pagka convenient kayo sa buhay, lalo kayong mag-double time to pray. Because comfort zone is a very dangerous zone. Very dangerous yung zone na yan. Kaya nga sabi sa Psalms, it's better for me to be afflicted so that I will know your statutes. Mabuti pa sa akin yung ganitong mga, dumadaan ako sa mga challenges. At maintindihan ko yung mga kanaisin mo, kalooban mo sa buhay ko. Kasi when we are challenged, our faith been challenged. Amen. Lalo tayo nagkakaroon ng pursige at init na gawin ito. Kaya nga, alam niyo ba sa China, is the fast-growing church sa China, naroon. Bakit? Nando kasi yung persecution. Amen. Hindi pwede sa kanila yung uupo-upo lang. Hindi pwede sa kanila tahimik lang. Ganon sila. Katulad ng shepherd. Ang daming mga loss. And this is the time to take every opportunity to share the gospel. Naalala nyo? In season and out of season, preach the word. Preach the word. Ito na yung time ng harvest. We should not sleep during the harvest. Be like a child. Trust Him. Depend on Him. Long for Him. Desire of Him every day. Dapat ganun yung ating apoy, lalo siya nag-aalab, hindi siya nawawala. Just like the fire in the temple. Ang sabi ng Panginoon, don't let the fire, the light in the temple be burned out. Kailangan yan, 24/7 umiilaw. And we are called the light of the world. A city that is set on the hill that cannot be hidden. We should not hide that light. In season and out of season. Amen? Because we can see how God, amen, how Jesus, how our Lord value each one of us. He value each person. Iyan po yung maganda kay Lord. And I love God. Wala siyang favoritism. When David sinned against Him, He is just to give what? The judgment to David. Hindi dahil paborito siya David, kundi nagkasala ka. Because God shows no partiality. He shows no favoritism. Amen. Lahat tayo mahalaga sa Kanya. Lahat tayo. Hindi sinasabi doon na yung 99 sheep ay hindi mahalaga sa Kanya. Mahalaga sa Kanya yun. Pero we can say the special concern ni God sa nag-iisang sheep na yun na nawawala. Right? Siguro pagka tayo maraming mga ganon, maraming mga sources or resources. Katulad ng sheep, isipin mo, hindi ko na pagbibigyan hindi na pagbibigyan ng panahon ng isang sheep. Pupunta pa ako sa mountain. Baka paano pa yung buhay ko? Pabayaan ko na lang yun. Meron pa naman siyam na putsyam. But God is not like that. Ganun kahalaga sa Kanya. Ang bawat kaluluwa. Ganun kahalaga sa Kanya. Amen. Na kung saan God is always there on a rescue mission. 24/7. Looking for those who are lost. Kaya sabi ni Jesus I have come to seek and save the lost. Hindi ito naintindihan ng mga Pharisees. Na si Jesus ay nakikain sa mga tax collectors. Yung mga kagrupo ni Matthew. Amen. Nung tinawag si Matthew, the tax collector, from the tax office,
Nakikain siya sa bahay ni Matthew. At sabi ng mga Pharisees, bakit yung inyong Lord, yung master ninyo nakikikain sa mga makasalanan? Because they branded tax collectors as sinners. Bakit kumakain siya diyan? Dapat sa amin siya nakikipag-hang out, mga righteous people. Holy. Holier than thou. Ano sabi ni Jesus? Ang sagot niya? Hindi nga sila makadirekta kay Jesus. Sinabi sa mga disciples ni Jesus. At sinabi ng disciples kay Jesus. Ang sagot ni Jesus, I did not come for those who are not sick. I did not come for the healthy, but I have come for the sick. I didn't come for the righteous, but I have come to sinners to repentance. Hindi siya nagpunta rito sa mundong to para mag-enjoy, na makasama ang mga righteous. Nagpunta siya para hanapin at iligtas ang mga nawala. That's why when he saw, the sheep, the nation, or the city of Jerusalem, when people were scattered like a sheep without shepherd, nakita rin compassion ni Jesus. He was compassionate na makita mga taong ito. Anyway, Jerusalem, in yung place na kung saan tinuturo ang batas, tinuturo ang salita ng Diyos. Pero ang mga taong ito walang makain na parang mga sheep na gutom na gutom. Because the Pharisees, the Sadducees, the leaders, religious leaders, don't care to feed the sheep the right food. We can categorize lost people. Yung isang lost is conscious siya sa kanyang pagkawala. He's consciously lost. Ano yung mga tao niyo? Conscious siya, may kamalian siya, nawawala ako. Ang ibig sabihin niyon, aware siya. Amen. Sa kanyang spiritual emptiness. Aware siya. Amen. That's why he actively seeking for answers. May mga tao na kung saan, hindi man sila mga mananampalataya pa, pero alam nilang lost sila. And they seeking for answers. Ang nakakalungkot, they seek answers in religion. They seek answers, to intelligent people. They seek answers to Google. Paano ba ito? Ang gato nangyayari sa buhay ko. Pero they are conscious that they are lost. They know what will happen, the consequences of being lost. Paano pag namatay akong ganito? Saan ako mapupunta? They are conscious about that. Pero yung iba, unconsciously lost. Hindi nila alam yung spiritual purpose. Hindi nila alam yung spiritual connection. Right? Unconsciously, they are lost. Kasi ang buhay nila, iniisip nila, bakit ko kailangan ng Diyos? Hindi man ako nawawala. Mabuti naman akong tao. So many people are like that. That's why unconsciously they are lost. Yung iba hindi naniniwala na may langit at may lupa. Hindi sila niniwala sa kingdom ng heaven. At meron din kingdom of darkness. Hindi po pwedeng bahala na. Pag namatay ako, bahala na. Hindi pwede yun. Sapagkat according to this book na binabasa ko, more than 30 years na, narito, sinasabi ni Jesus na merong hell. Merong heaven at merong hell. Merong Diyos at may devil. Merong light at may darkness. Amen. At may sinasabi niyang tamang daan at maling daan. Merong masikip na tarangkahan at may maluwag na tarangkahan. At sabi niya, pilihin niyo yung masikip na tarangkahan. Mahirap man ang daan. Pero ang ending nito ay buhay na walang hanggan. Samantalang isang malawak na tarangkahan, napakaraming tao pumipili nito. Napakaraming tao. Amen. Multitude of people are choosing this gate. Because hindi siya mahirap, madali. Amen. Nakikiayon ng mundo sa dinadaanan mo. Pero ang sabi, ang ending nito
ay distraction. May consequences po being lost. Because there is hell. There's an eternity after this life. Meron po tayong susunod na buhay. Napakaiksi lang ng buhay natin dito. Napakaiksi lang. Parang kasasabi ko lang, 2024, ng January. Ngayon matapos na July. Lapit na nga Pasko, di ba? Ang bilis lang ng panahon, mga kapatid. Amen? Napakabilis lang ng buhay natin. There's an urgency that we are talking from the very start of this month team natin. There's an urgency because people are perishing everything. Multitude of souls, what? Are going to hell. There's a hell. Because God is the God who is just. Kaya sabi ni Jesus, what do you think if a man has 100 sheep and one of them goes astray, does he not leave the 99 and go to the mountains to seek the one that is straying? There's an urgency. Hindi sinabi, papahinga muna ako. Sige, pakainin ko muna yung 99. Saan ako nahanapin yung isa? Kung nangyari yun, gabi naalaman niya, nang binilam niya ang ship niya, kulang ng isa. Kahit gabi, pumunta siya in the mountain. He risked his life. He denied his sleep and rest. Just like our Lord Jesus Christ. He denied what? He denied the throne of heaven by coming here to seek us. Alam niyo kung 99% ng tao rito ay righteous nung dumating si Jesus, of course, wala naman talagang righteous, no? Kung lang, at isa lang yung wicked, bababa pa rin siya rito para ibigay ang buhay niya. Ganun siya kahalaga ang buhay natin, mga kapatid. Huwag kayong mananiwala sa dyablo na ang Diyos ay killjoy, na ang Diyos ay boring, na ang Diyos ay walang paki sa'yo. All his lies. Huwag po natin paniwalaan. Ang sinasabi ng mundo, kung may suffering, bakit? Kung may Diyos, bakit may suffering na hindi pinaniwalaan ng Diyos? Alay yung sagot sa mga tao nagtatanong ngayon. Yes, God knows, amen, what is suffering is. Because Jesus suffered so much for us. Kaya huwag mo tanong na ang Diyos ay hindi niya, ini-ignore lang niya ang suffering. Yung anak niya nag-suffer sa atin eh. At sabihin mo wala Diyos, He experienced tremendous suffering while He was here on earth. Kaya kung sasabihin mo, nakalimutan na ako ni Lord, ang dali natin magtampo. Iba, konting tampo, hindi na mag-church. Konting tampo, hindi na magbabasa ng Bible. Konting tampo, hindi na. Mga kapatid, katunayan lang yun na hindi mo alam kung anong tunay na pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Ang pagtatampo po, dapat wala ng puwang sa puso natin. God did not spare His only Son for us. Hindi niya pinagkait ang kanyang anak. At si Jesus hindi na pinagkait ang karangyaan sa langit na bumaba rito para tayo iligtas. You are valuable to God. Every cell of you, every bit of you as a person is valuable to God. Kaya nga pag tinatama ako ni Lord, sabi ko, Lord, napakabuti mo sa akin.
Ganun tayo kamahal ng Diyos pag tinatama tayo. Hindi tayo magtampo. Amen? And what is the importance? May sinabi kasi dyan sa Matthew, amen, about si Jesus na hindi ko nalagay dyan. Yung importansya ng hallelujah, ng pag-repent at pagbabalik loob sa Kanya. Yung importansya nito, may sinabi si Jesus sa Matthew 18. Ayun, sinabi, andito pala. Matthew 18, tingnan natin. Ha? If your hand or foot causes you to sin, cut it off and cast it from you. It is better for you to enter into life lame or maimed, rather than having 2 hands or 2 feet to be cast into the lake, or to the everlasting fire. Yun po yung hell, lake of fire. And if your eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you. It is better for you to enter into life with 1 eye rather than having 2 eyes to be cast into hell. Hellfire. Ba't ganun, no? After niya sinabing, I will seek for the one that is lost, ito yung sinunod niya sinabi. Ito yung sinabi niya. Sorry, bago niya sinabi yung parable of the lost sheep, ito yung kanya sinabi. Parang parang overstatement naman to, di ba? Ano kaya ibig sabihin ni Jesus dito? Isipin mo, magkasali kamay mo, puputulin mo. Ay, yung paa mo, yung kaliwa o kanang paa mo nagkasala, putulin mo. At yung mata mo, kaliwa o kanan na kasala, sabi, dukutin mo at itapon ng malayo. Isipin mo yon. Parang napaka-arte naman o napaka-dramatic naman ni Lord. Overstatement. Pero hindi po mga kapatid. Meron po siyang ibig sabihin diyan. Ini-emphasize niya yung necessity na magkaroon tayo ng self-discipline. Ini-emphasize niya yung necessity to remove yung kasalanan sa buhay natin. To remove sin. Yes, God is a forgiving God. And He wants you to repent, to change your direction because you are lost. Yung sabi sa repentance, naliligaw ka, magbalik ka loob sa akin. Yung dinadaanan mo ay hindi yun ang tamang daan. Yun ang sinasabi ng Panginoon. At kung anumang parte ng buhay mo, nagiging sanhi, para patuloy kang maligaw at dumiretso doon sa maling daan. At sabi doon, tanggalin mo sa buhay mo. Well, wag nyo naman gawan literal ito kasi baka bukas sinabi ni pastor, putulin ng kamay. Amen. O mga mata. Hindi po yun. It could be a wrong relationship na napaka-ayaw nating tanggalin sa buhay natin. Pastor, hindi ako mabubuhay nang wala siya. May mga drama iba eh. Right? Sana dalawa ang puso ko. Praise the Lord. Paano? Na pinanganak ka ba? Karugtong mo ba yung tao na yun? At hindi ka mabubuhay? May mga ganun po mga relasyon na nais na Panginoon putulin natin sa buhay natin. Naging sanhi para tayo, amen, maligaw sa buhay nito. Maring hindi relasyon ng kalaguyo, asawa, may asawa na may kalaguyo. Maring hindi lang yun. Maring ito mga relasyon, mga bad companies. Amen? Na ayaw natin tanggalin sa buhay natin, parang ganun tayo nag-oppose kay God. When He said something to us, ayaw natin gawin. Kasi mayroon na tayong pamamaraan na hindi ko kaya mabuhay. Kahit kung sabihin mo, hindi ko kaya mabuhay, wala yung tao na yan.
Samantala, nagtuturo sa iyo ng mga maling bagay. Hindi ko nasasabi, baka meron kayong asawa na bigla yung layuan, asawa niyo yun. Hindi pituturo ng Bible. What God has joined together, let no man put asunder. Of course, kung yung asawa mo ay hindi pa naman nanampataya, sharean mo na siya na sharean. Pero wag mong biglang putulin yung relasyon mo. Pag-pray mo siya. Ang sinasabi rito yung maling relasyon. Namatay ka nga, dalawa kayo. Pareho naman kayo napunta sa impyerno. Kala ba ma-enjoy nyo yung sa impyerno? Wala. Sa impyerno, wala nang tulugan. Sa impyerno, wala nang make-up. Sa impyerno, wala nang pagmamall. Dalawa nga kayo. Napunta naman kayo sa impyerno. Mga kapatid, only Jesus can complete you. Only Jesus can complete you. Siya lang po lahat. He is enough for us. Repentance and return. Kasi yung iba naman na unconscious loss, talaga namang nagtatago pa kay Lord. Right? Ano sabi sa John 3? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that those who, believe in Him will not perish. But this is the condemnation, that people love darkness rather than light. They keep on hiding from God. Dumating na yung light, pero nagtatago sila at nagpapatuloy sila sa buhay na madilim. Because they don't know. They don't care. Yung magiging consequences ng ginagawa nila. Pero there's always consequences ng kasalanan. Hindi lamang po yung mga lost, o sabihin natin hindi pa believer. Yes, isa sila, mga sinners. Pero tayo na nakakilala kay Lord, amen, na sinave niya, tinanggap mo siya bilang Panginoon mo, at tagapagligtas, save ka. Kaya lang may time na kung saan, lumalayo pa rin tayo kay Lord. Ito sinasabi niyang lost sheep. Dalawa po kasi yung lost sheep na yan. Either it's those who are sinners, na hindi pa sila talagang nasisave, at those who are already saved, but they strayed on the way. Sila'y naligaw. Tandaan natin may consequences lahat ng ating ginagawa. Kung tayo gagawa ng tama, may consequences na kung saan may bunga siya na mabuti. Magbubunga na mabuti ang ginagawa natin. Pero kung mali, magbubunga dito. Those who sow, sabi nga, we will reap an eternal life if we sow in the Spirit. But if we sow in the flesh, we will reap corruption. Dalawang bagay po yan. Sinners or straying brothers or sisters na naligaw. Ito yung kasang kwento ko lagi ng kinakwento na may isang anak ng karpintero na gumawa siya ng laruan na kung saan pagkaganda-gandang bangka na yari sa kahoy. At nung ginamit niya ito, pumunta siya sa dagat. At nung kanyang gamitin na maglaro siya sa kanyang bangka-bangkaan, ito po ay tinangay ng alon. At gano'n na lang ang kanyang pag-iyak dahil mahal na mahal niya yung kanyang ginawang bangka. Kaya from school, hahanapin niya. Mag-spend siya buong araw, hahanapin niya yung bangka niya na baka sakali makita niya. Araw-araw, gabi-gabi, pupunta siya. Pinagtatanong niya kung nasaan na, bakit may nakakita ng kanyang bangka. Hanggang isang araw, sabi niya, nakita niya sa isang shop yung kanyang bangka. At binibenta roon, meron na siyang tag price. Sinabi niya sa may-ari, akin yung bangka na yan. Pwede ba ibigay mo sa akin? Bibigay ko lang sa iyo yun.
kung babayaran mo, kung magkano narito ang presyo. At ang batang yun ang ginawa niya. Nag-ipon siya ng kanyang pera. Kanyang baon, inipon niya. At nang mabili na niya, nakuha na niya yung amount, pumunta siya doon. At sabi niya, ito yung pera. Para sa aking bangka. At nung niyakap niya yung bangka na yun, sabi niya, huwag ka nang aalis sa akin. Dati kita pagmamayari, pero ngayon binayaran kita. Twice, naging akin ka. Yes, God created us. And Jesus saves us. Ang sabi niya, you are mine. Wala na po nagmamayari sa atin siya. Pag-aari niya tayo. Kaya, magbalik loob tayo sa Panginoon kung tayo may naniligaw. Sabi nga kang Hinanisis, huwag tayo mahiya sa Kanya. He is merciful enough to forgive us. But you need to repent. Huwag ka na mabuhay sa pagka-practice ng kasalanan yun. Dahil ang kasalanan ang nagsiseparate sa atin from God. Isaiah 59. Hindi maiksi ang kami ng Panginoon. Pero dahil sa ating kasalanan, tayo nahihiwalay sa Kanya. Naapektuhan yung ating fellowship sa Kanya. At binigyan tayo ng gift. Iyon ay mag-repent tayo sa Kanya. Repentance is a gift from God. Hindi po siya isang bagay na kung saan kahihiyan natin. Ikahihiyan natin. Bagkus, ariin na rito na biyaya ng Diyos sa atin. At kung di nyo kaya, manalangin kayo sa Panginoon. Nandun siya para ang biyaya niya tulungan tayo. You have been staying on that sin for so long. And God is pressing you always to repent. Huwag natin pagbabukas. Today is the day of salvation. Do not harden your heart. Amen? Because we don't know what will happen tomorrow. Iyon po nangyayari sa mga sinners. Namimiss nila yung eternal, a wonderful gift of eternal life sa kanilang buhay. Kundi sila magbabalik sa loob sa Panginoon. In the same way, kayo mga mananampalataya, kung tayo naligaw at di tayo nagbalik sa Kanya, hindi po natin ma-enjoy yung fulfillment ng presence ni Lord sa buhay natin. Maapektuhan ang ating relationship sa Kanya. Amen? Ang ating fellowship sa Kanya. And what we have seen in that, God's joy in redemption, nagagalak siya, mga kapatid. Kagalakan sa Diyos. Ang makita niya, ang isang kaluluwa na matubos sa kanyang kasalanan. When he comes home, calls together his friends, sabi sa Luke 15, another version about the lost sheep. When he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. Magkakaroon ng party sa heaven. Hindi sabi niya, merong party, merong rejoicing celebration, jubilation in heaven, na may isa na makasalanan na nagbalik loob sa Diyos. Amen ba? Do you want to put a smile in God's face? Do you want to put smile in God's face? Hallelujah. Just like Jesus,
We should be in a rescue mission to find those who are lost. Right? And that is, ito yung pinag-uusapan natin for this past month. Ito yung mission nila ng church. Ito yung mission natin, the call of evangelism. The call to evangelism. Sabi niya, even so, it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should perish. Hindi kalooban ng Diyos. Ang kalooban niya, ang sabi sa salita ng Panginoon, God is long-suffering towards us, that is not His will that anyone should perish but will come to repentance. In 2 Peter 3:9, God is so patient with us. Napakapasensyoso niya sa mga tao. Kahit ngayon sa panahon natin, napakaraming tao, minumura ang Diyos, iniinsulto ang Diyos, pero He remained long-suffering and remained patient with them. He's still waiting for them to repent because ayaw niyang mag-perish sila. Bakit? Kasi alam niya magiging buhay nila sa impyerno kung sila ay mapupunta sa impyerno. Imagine that life, eternal death, eternal condemnation in hell. They will be down forever in hell. Right? Kaya ganun kahalaga sa Panginoon. Ayaw na danasin ng kung sino man ang impyerno. Siguro kung tayo ng Diyos, nakikita nyo ngayon yung gantong henerasyon na napakarami ng mga ungodly people, rebellious people, rebelling against God, blaspheming God. Kung siguro tayo, tutupukin na natin itong mundong ito eh. Di ba? Pero God is long-suffering. At habang nandun tayo sa period na sinasabing long-suffering ni God, let us take that opportunity. Because it will not last long. God is the God of wrath. And God is the God who is just. And on that cross, mercy and justice met together on that cross. Alam niyo, scary part ng Romans 8 na sinabi, God did not spare His Son for us. Ang iba ginagamit yun, kahit pala anong hilingin ko kay Lord. Yung anak nga niya, hindi pinagkait sa akin, which is right. Pero merong pang ibig sabihin yun. Isipin mo, anak mo, nanday sa kasalanan, hindi mo pinagkait dahil ganun ka-just, ganun ka makatuwiran. Isipin natin ang kasalanan iyan na dina-justify pa natin kay God. Okay lang to, Lord, kasi maintindihan mo naman ako. Yung anak nga niya, hindi niya pinagkait eh. Nagawa niya ipako sa krus dahil sa kasalanan natin. At yung sin, minamalit natin mga kasalanan na yan. God is just. At darating yung right time na kung saan God will be sitting there as a righteous judge. That is the day that is fast approaching. Malapit na. At tayong mga mananampalataya, hanggat may time tayo, kung yung asawa niyo hindi pa born again, hindi pa saved, alam niyo. Amen. Kulitin ninyo ng kulitin. Be persistent. Mga anak niyo, hindi pa born again. Magulang ninyo, imagine your parents, kung di pa sila born again. Of course, we are talking about mga buhay pa. May pag-asa sila. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Hanggat buhay sila at buhay tayo. Let us take this opportunity, redeeming the time, for the days are evil. It is our mission as a church. Huwag tayong tutulog-tulog. Marami pa mga bakante, oh. Marami pa mga LG na kung saan ang dami nating mga hanggat maaari
nabuksan ng mga LG for people, to be disciple. Sabi ko nga sa inyo, kung kayo ay may pupuntang isang pamilya o isang tao, pag Sunday at kailangan nyo mag-absent kayo. Mas pipiliin ko pa na wala kayong rito at nandun kayo, nag-share sa iba. Amen ba? We are not looking for numbers. We are looking for quality, not quantity. Praise God. Amen ba? Use our time wisely. Huwag natin sayangin ang oras natin sa mga bagay na walang kahulugan. Ano sabi sa Psalms 119? Amen. Let my eyes see the wondrous things of your word. Yung mga plano mo, Lord. Let my eyes see that wonderful plan mo sa buhay namin. Ano sabi? I pray, Lord, that these eyes will not look to worthless things. Ibig sabihin, our lives will not be spent to things that are worthless. Gamitin natin ang buhay namin. Meron tayong purpose. At yung purpose natin, yung eternal purpose ni God. Let us look, amen, to the things that has eternal value. Not the things in this earth that will one day perish, everything here on earth. What profit is a man if he gains the whole world and yet loses his own soul? Amen ba? Praise the Lord. Maaring marami dito mga hindi nagpupunta rito dahil they are discouraged. Anong ginagawa natin? Natawagan ba natin sila? Para encourage sila. Maybe they are lost. They are lost. As much as possible, magtulong-tulungan tayo. Because this is the church mission. Our mission, not just the CSG, but the body of Christ as a whole, the universal church, this is the mission of the church. Praise the Lord. So I'm inviting everyone to stand, and we're going to pray. But before that, there's a personal reflection here that we can read. Very short one. Can we join me in reading it? Have I ever felt lost? Number 2, do I have the heart of a shepherd? Amen.